Welcome back to our vlog, guys. This is day 3 of Ho Chi Minh, Vietnam trip. At for today's video, ang gagawin lang natin ay panay kain at kape. Kasi kahapon, busy na kami. Medyo na-busy kahapon sa dalawang activity. So for today and the coming days, food and shopping naman tayo. Pero bago yun, yung sa likod namin, ang tawag dyan ay Pink Church. At dyan kami magkakape sa malapit na yan. Ang ating first stop ay Kong Coffee. At ito na nga, nandito na tayo sa Kong Cafe. Yan, sa likod natin. At magkakape na tayo. Tara! At alam nyo ba, nasa tapat lang nito, yung Pink Church. At alam nyo ba, ang ingay ng paligid kasi ang daming motor talaga sa Vietnam. So, yun yung flavor ng Vietnam streets, guys. So, kung hindi pa kayo nakakapunta dito, expect nyo yun. Medyo talagang motor country. Bukod sa coffee culture, motor culture din sila. Okay, let's go! Magkape na tayo! Let's go! We are here at Kong Cafe here in Hai Ba Trung. Hai Ba Trung ba to? District 1 pa rin, guys. Medyo maraming tao dito. So, first stop natin para sa vlog natin for today na panay food, syempre coffee. Kasi hindi tayo magpa-function pag walang kape sa umaga. Pero kahapon, sobrang dami naming nainom na kape. Pero na-reset na. So, ngayon, kape ulit. You have to have coffee when in Vietnam. And alam nyo ba, kaliwat kanan yung cafe dito. As in, hindi kayo mauubusan. Mamili kayo from vintage vibes like this. Or yung kanina, pinagpilian namin yung specialty coffee doon. Medyo modern yung dating niya. Pero ito yung napili namin kasi mas, ewan ko, mas feel namin yung talagang pinupuntahan ng locals. As you can see, ang daming tao dito. Ang good thing about it, hindi ganun kaingay. Kahit nasabihin mo ang daming tao. Slow lang talaga yung morning nila dito. Like, kape-kape, usap lang dyan ng kasama yung family and friends. Tapos, chill lang. Like what we're doing right now. I ordered hot coffee for a change. Kasi medyo, ang aking lalamunan ay medyo kumakate. Parang gustong ubuhin. By the way, this is Vietnamese coffee, no? Cappuccino. Vietnamese cappuccino na hot. Tapos si John umorder nung coconut coffee. Hindi ganun katamis, sakto lang. Pero lasang-lasa mo yung coconut. Nakitikim ako kaya alam ko. Ano ba sabi mo sa coffee mo? Ito yung signature coffee nila. Kaya ako siya in-order kasi may star eh. So, ibig sabihin ng star, recommended nila. So, ito yung kinuha ko. Usually kasi ako eh, iced Americano. So, for a change, ginaya ko siya for a change. Coconut coffee naman. So, meron silang isang coconut coffee na may condensed milk. So, ang in-order ko yung walang condensed milk. Kaya siguro hindi ganun katamis. Pero masarap pa rin. Cheers! Second stop for our food vlog for today is Ban Cho. Ayan, nakikita nyo na sa likod. Di ko alam anong i-expect ko sa food dito, pero dahil dinala niya ako dito, kakain na lang ako basta. Pero syempre, Vietnamese cuisine, yun naman ang ating pinunta dito, di ba? Para makatikim talaga ng mga authentic and legit Vietnamese food. So, anong i-expect natin sa pagkain dito? Panay seafood ba? Ano ba? So, ang i-expect natin ngayon dito ay crispy pancake. At sila ay beef gourmand lang pala. Michelin. Wow. Guys, Michelin ito. Okay, yung beef gourmand parang mga recommended ng Michelin na mga street food. Okay, so street food, so expect natin di ganun kamahal, no? Dapat. Oo. Okay. Saktuhan lang, pero mas mahal siya sa street food syempre. Ano pang hinihintay natin? Mag-lunch na tayo dito sa Ban Cho. Sama kayo. At try natin yung mga food nila. Let's Tara! go! You know you're in Vietnam kapag sinervan ka ng isang plato ng gulay na kasama pala talaga siya sa mga orders kasi nakita namin sa kabilang table, dami nilang gulay. So, nagulat kami, maya-maya, sinervan na rin kami nung ganun karaming gulay. Sabi ko kay John, paano to kakainin? Parang siguro as is lang, no? Kain lang talaga. Oo nga eh. Parang nilalagay yata sa sausawan. Parang isama mo sa kung ano yung food mo. Like, etong spring roll namin, tapos yung omelette ba yun? Or crepe?
crepe. Crepe, crispy pancake. Oh, isasama mo lang talaga yung gulay. So, they always have gulay on the side dito sa Vietnam. Here we go, guys. Sa try na natin yung bestseller nila. Ito yung parang pinaka-specialty nila, 'di ba? Kaya ito yung in-order namin. So, basically, crepe siya. Tapos, super crunchy and crispy. Tapos, ang laman niya ay, ano ba to? Spring roll, yeah. Tapos, may konting meat. Ayan, may pork. And then, syempre, hindi mawawala ang shrimp. Try na natin. Yung balat lang muna. Without anything. Ma-pork yung lasa. I was expecting, Kahit yung balat lang? kahit balat lang. I was expecting wala masyadong lasa yung balat kasi para siyang ano lang, parang lumpia wrapper na makapal, ganon. Pero may lasa siya as it is. I'm curious. Ay, ang sarap. Alam mo yung ano, nakikita natin doon sa mga street food na mga crispy pancake. Oo. Parang ito yata yung upgraded level niya eh. O siguro. Kaya dito namin tinry ito kasi nga beef gourmand. Tapos ito talaga yung specialty nung restaurant na to. Kaya dito natin itry ang una. Pero yung mga susunod, try natin sa street if ever, di ba? Para ma-compare natin. Sarap, guys. Sinausaw ko siya dito. Okay din. Try nga natin kumain ng may parang sausawan nila. Tapos yung may ano na, kakain na ako ng may shrimp. Let's go. Ang sausawan is parang may patis, asukal. Plus asukal. Manamis-namis yung sausawan. Masarap siya isawsaw. Yung shrimp pala guys, may balat siyang kasama. Edible naman kasi crispy. Tapos tinanggal na yung ulo ng shrimp. Pag ikaw na-allergy ha. May gamot naman akong dala. At ang tanong, para saan yung gulay? Oo nga. Isama na natin kung saan. Wow, samgipsal. Bagay. Yung mint. May nakain akong mint. Kala ko meat. Bingi pa yung kasama ko dito mag-vlog. Nakakabusog to kahit walang kanin. Kasi ang dami. Like isang crepe lang na regular. Good for 2 na to. Kanina naghahanap ng kanin si John. Sabi ko wag na kasi parang hindi yun yung ano nila eh. Parang hindi yun yung main dish nila. At halos parang wala rin sa menu eh. Wala nga. So, na tayo magkanin. Kung ano yung specialty, yun ang kainin natin. Ang lasa ng spring roll. Yung spring roll, lasang lumpia. Lagyan natin ng kung anong dahon. Para tayo nagbabalot ng samgyupsal. Uy, ang laki nito. Kasya ba ito sa bibig ko? Guys, hindi ko na alam kung anong dahon yung pinaglalagay ko. Basta ang alam ko, bagay sila lahat. Ang combination nila sa bibig ay refreshing. Lalo na yung mint. Kamay na natin. Game. Tama ka, lumpia. May minced pork kasi. Accurate ba yung aking taste buds? Sobrang crispy. Dahon. Basil! Hindi ako fan ng basil eh. Dahil dyan, magiging fan ka na ng basil. That's it guys. Tapos na kami kumain dito sa Bansho. Ang aming total bill ay 225,000 VND. Mura lang yun kasi beef gourmand na to, di ba? Masarap naman yung nakain namin. Konti lang in-order namin kasi kung hindi nyo pa alam, mahina lang kami kumain. Tsaka may kakainin pa tayo mamaya eh. So, nagli-leave kami ng space para sa pagkain mamaya. So, masasabi ko, dun sa crepe is, yun nga, crispy siya. Hindi siya maalat. Parang food nila dito hindi ganun kaaalat eh. Tapos, parang, sabi nga namin, tawag namin is very hearty meal sila. Tapos, light lang. Hindi yung super duper para kang bundat sa busog. Tapos, ang gulay nga kasi nila. So, parang, very conscious din sila sa
mga ingredients, I think. Kasi Yes. lagi sila nagsaserve ng gulay, tas tuwing titingin ka sa menu, gulay, ganyan. May natutunan kami, kasi nga binigyan kami ng mga bowls. Ang natutunan namin ay, lilipat nyo pala yung kinakain nyo sa bowl. Doon kayo kakain ng gano'n. Hindi siya plate, hindi sila pinggan-pinggan dito. So, bowl pala. Good experience. Ito pala, yung crispy na parang lumpia, medyo matigas yung balat. Bet ko pa rin yung lumpia natin. Punta na tayo sa next spot and kumain pa tayo mamaya ng marami. Kain! Let's go! Tara! May nahanap na tayong spot na kakainan ngayon at ang napili is bun cha. That's rice vermicelli with grilled pork. Gusto ko yun matry kasi nakita ko sa TikTok yun, masarap daw. Isa sa noodle dish ng Vietnam na bukod sa pho na dapat daw itry. Marami pa actually, sobrang dami. Kulang yung araw namin dito para itry lahat or kahit kalahati man lang ng noodle dish ng Vietnam. Wala pa masyadong tao kasi 4 PM pa lang. Yung restaurant name ay Gancha. Tara, sa Gancha. Let's go. Ito na ang bun cha, guys. Ito siya. Wow. Ang ganda ng presentation eh, no? Yes. Ito yung malupit. May gulay na naman. Yes. So, ganito siya kainin, guys. Kuha ka ng vermicelli. Sasoso mo siya dito sa may broth. Kakainin mo na. Ganun na siya. Lakas. Sarap. Yeah, lasang grilled lang yung yung broth niya is lasang grilled. Sipin niyo yung grilled na meat, sinabawan, tas medyo may konting parang asim, parang lasa nung atsara na asim. Tas yung sabaw ng grilled meat, yun yung lasa ng broth niya. Sausaw lang, tas kain, ganon. Broth niya, hindi mainit. Maligamgam. Yun yung tamang term. Maligamgam lang siya. Hindi siya for soup na hinihigo. Talagang sausawan siya nung ating vermicelli. Ang sarap. Gusto mo yan, mahilig ka sa grilled eh. If you love grilled food, guys, you have to try this noodle dish nila. Para sa akin, ito yung pinaka-best. Siguro pwede rin itong ilagay dito. Like that. Wala namang bawal. Halo-halo lang ang mga dahon at grilled pork natin. Feeling ko tama yung ginawa ko. Nagkaroon ng added lasa when you put yung mga dahon. Mint, basil, lettuce, halo-halo. Dami siyang iba-ibang meat. Okay, try natin yung juice. Cheers! Kulang sa asim yun sa akin. Matamis. Medyo nasa matamis siya. Kamayin mo na. Ako iniwalay ko ng kamay. Para sa akin, as long as makakain mo naman yung food, wala namang strict rule on how to eat it. Basta huwag ka siguro makaka-istorbo. Si Matcha Samurai, nagtanong siya sa isang, anong pangalan nun? Sa isang sushi, na gumagawa ng sushi, chef. Sabi niya, how do you eat sushi properly? Sabi ng chef sa kanya, however you want. Basta makain mo lang siya, okay na yun sa kanila. Siguro, hindi naman sila strict sa rule. Ang importante lang siguro nga, masaya na sila na kinain mo yung food nila. So, yun. I don't know. Ako lang ba yun? Kasi feeling ko wala namang strict rule. Basta huwag ka talagang magkalat. Huwag kang rude. Just enjoy the meal kahit anong pagkain. Ito na, kinakamay ko na. So, dito sa Vietnam, maraming side dish na gulay. Sabi ko nga kay John kanina, okay lang kayang iwan. Kasi nakikita rin naman namin sa ibang table, may naiiwan. Excessive ba yung nila? Gulay nila dito na okay lang, hindi maubos yung mga ganun at medyo parang masayang. Nakikita ko parang ang daming hindi nakakain na gulay. Lalo na kung foreigner yung kumain, katulad namin. Naarawan kasi tayo. Okay lang, sandali lang naman. Yung sarap siya. You have to try bun cha, guys. Sarap. Huwag kayong mag-stick sa pho lang. First timer friendly for me. Very hearty meal na naman. Another one of the hearty meals na naman na ating Vietnam food trip. Ito na ang favorite ko out of the 3 noodle dishes na natikman natin. Okay, ubusin muna natin to. See you later. Kakain pa tayo. At magkakape pa. Baka mag-ice cream pa nga eh.
Let's see. See you later! Coffee break muna guys after natin kumain ng buncha. Dito tayo sa, anong cafe ito? Choice? So nag-Americano lang, iced Americano lang kami. Kahit hapon na. Baka hindi tayo makatulog nito. Ang mura dito guys, 45,000 lang yung iced Americano. That is around 90 pesos sa atin. So mura siya, di ba? Nakakailang spot na tayo ng food guys, no? Isa magandang gawin dito sa Vietnam, mag food trip lang. So, as we've said before, mahilig kaming chill na trip. Kasama doon yung food trip, cafe, just like what we did today. Kahit nung first day, di ba? Yun lang ginawa natin. Yes! Ilan pala sasabihin. Kahapon lang yun talagang medyo may activity, tapos naging extreme pa yung dulo kasi inulan kami or binagyo kami dun sa sightseeing bus. Dahil sandali lang kami dito sa Vietnam, talagang ginawang chill namin yung itinerary. Yung susunod naming Vietnam is next year. Yan, ni-reveal na, no? Yun ang medyo mahaba ng... Yung next year, yun yung medyo mahaba kesa sa trip ngayon. Kaya, yun, by next year, alam na natin konti pa sikot-sikot or medyo may idea na tayo about Vietnam. Makikita nyo naman lahat ng mga kaganapan sa vlogs, sa reels. Just follow along. Di pa tapos ang araw, kakain pa tayo later. Okay? This restaurant is Michelin Guide, which means recommended ng Michelin yung mga, ayun, yung dishes dito, itong mismong restaurant. Pero hindi siya, ibig sabihin is, yung may Michelin star. Iba pa yun. Masarap ang mga food. Ang in-order lang namin is isang rice. Salted fish fried rice. Tapos, beef skewers. Ito. And then, mackerel na parang may nilagay silang mango salad sa ibabaw. And lahat ng yon may kanya-kanyang sauce. Pag-start tayo sa kanin. Ang sauce niya is, yung kanin di ba medyo maalat kasi nga fried, ano siya? Salted fish. Pero bagay sa kanya yung sauce na medyo maalat, na maasim, na maanghang. So parang sa Thailand, na-try namin kumain ng fried rice doon. Meron din silang nilalagay na sauce sa fried rice. Sa kanila naman is patis. Ito, parang toyo na may suka. Parang maasim eh. So, ang sarap. Bagay siya. And then, ito, hindi ako masyadong mahilig sa may mga lemongrass. Pero for some reason, ang sarap niya. Baka nagbabago na yung palate ko. Yung panlasa ko. Parang, think chicken satay, pero gawin mong beef na grilled. Sarap. So, yung sauce niya kulay green? Ito, hindi namin alam kung ano to. Sa kulay green siya. Pero bagay siya. Parang ma-lemongrass din. Oo. Last is the mackerel. Lasa niya is parang may pagka-creamy yung yung laman. Tapos parang ang taba nung ang taba nung mga laman-laman niya. Maganda yung pagka-fry. Parang sabi nga ni John, parang lasang chicken. Lasang chicken, mabato na fish, parang gano'n. Bagay din yung sauce niya. Medyo matamis. Blends well dun sa fried mackerel. Lastly, ang aming drink. Grabe. Simpleng drink lang pero ang sarap. Lemonade lang naman. Pero alam mo yun, ang asim talaga. Lemon talaga yung nilagay. At for some reason, may parang hint of coconut ako nalalasahan. Oo? Galing talaga ng palate mo. Ako, sabi ng palate ko, lemon. Refreshing. Ang daming nilagay na yellow. Tapos kahit marami yung ice, hindi siya nag-water down yung lasa. So, ibig sabihin talagang, alam mo yun, daming asim, daming lemon na lasa. Yung prices niya, naglalaro lang itong fried rice sa 130,000. Yung beef skewers, mga 200,000. And the mackerel is 160,000. Yung lemonade naman, 65,000. So, more or less, mga 600 to 700,000. VND yung buong bill na to. Sulit na sa amin, ang sarap na Michelin guide pa yung restaurant, diba? Hindi pwede. Good find. Malapit na naman to sa hotel namin. Di lang dito natapos ang ating food trip. Marami pa tayo. At ang next ay ito na.
Nadaanan namin kanina to nung naglakad-lakad kami dito. Tapos binalikan namin kasi nakaka-entice yung itsura ng pagkain. We don't actually know kung anong tawag sa food na to. Hindi namin alam. So search ko na lang siguro. And then lalagay ko dito as usual. This will be our last stop na for tonight's or for today's eating or food vlog. Kasi busog na kami. Pero mukhang light lang naman itong meal. At mukha talaga siyang masarap. Ito na. Kakain na tayo ulit. Let's go. Nagbabayad na siya. Thank you. How much? 20,000 lang siya. Ang tawag sa kanya ay Bantran Nuong. Nakita namin, nakasulat doon. Ginrill siya. Tapos, ang amoy niya is amoy butter tsaka corn. Kasi, ayun yung maraming ingredients na nakita namin. Tapos, meron din siyang parang quail egg. Tapos, ang dami pa eh. So, tikman na natin. Wow! Savory. Hindi siya maalat. As usual. Nalalasahan ko yung hipon niya, yung maliliit na hipon. So, yun lang yung alat niya. Tapos may konting mga greens. Kaso talagang ang init. At alam ko nilagyan din niya ng cheese. Cream cheese. So, ang sarap niya. Try mo, ang sarap. Sarap. Ang crispy. Ang mura nito. 20,000, around 40 pesos lang. Ang sarap. Parang, basta masarap. Parang hindi street food. Hop. Sobrang sarap, di ba? Meron pa akong dumi. Nagkaroon ng stain yung damit kong dugyot ko kumain. Pero, sulit, guys. Buti na lang binalikan namin. Nadaanan na namin kanina to. Medyo pagod na ako at busog. Medyo gusto ko na magpahinga pero parang hindi ko makalimutan yung itsura niya kanina nung ginigrill ni ate. Kaya binalikan namin at sulit naman. This is a good way to wrap this up, wrap this food vlog. Nabusog kami for today's video. Sana kayo din. Try niyo yung mga nakain namin. Kung may masasuggest kayo na favorite food niyo sa Vietnam, comment down below kasi babalik kami dito. Matatry namin yan kasi lalo na makikita namin yung comments nyo. Syempre, i-feature namin yan. Kaya, ayun, stay tuned. Marami pa tayong mga gala, hindi lang Vietnam. Hindi pa din dito matatapos ang Vietnam series. Meron pa tayong last one. Kaya, follow along, subscribe, and don't forget to use our codes. Thank you for watching and Bye! bye!